Ang ikalawang hadlang sa iyong pagyaman, sinisisin o pag-aalinlangan at negativity. Maraming beses na nating naririnig ang tanong na, paano kung malugi ka? Paano kung hindi mag-work? Dahil sa pag-aalinlangan at negativity, maraming tao ang hindi na sumusubok at nawawalan na ng pagkakataon na umasenso. Ibinahagi ni Robert ang kwento ng isang kaibigan na bibili sana ng murang investment property. Pero dahil sa sinabi ng kapitbahay na hindi ito magandang deal, nag-back out ito. Kung tinuloy niya, nadoble sana ang kanyang puhunan at nagsimulang umasenso. Minsan, hinahayaan natin ang pagdududa ng iba o ang sarili natin pagdududa na pigilan tayo sa pagkilos. Naglalaro tayo ng safe at napapalampas sa mga opportunity. Kung si Henry C. na siyang nagtatag ng SM Group ay nag-alinlangan dahil sa mga nagsabi sa kanya na hindi ubra ang kanyang negosyo noon, na nagsimula lang din sa maliit na tindahan ng sapatos sa Quiapo. Marahil ay hindi makikilala ang SM bilang isa sa pinakamalaking korporasyon na may negosyo sa retail, banking at real estate. O kaya si Tony Tan Cakchong, ang founder ng Jollibee Foods Corporation na nagsimula lang din sa isang maliit na ice cream parlor at sumubok na palawakin ng kanyang negosyo. Maraming nagsabi noon sa kanya na mahirapan siyang tapatan ng McDonald's pero sa kabila noon ay hindi siya natinag. Ang ginawa niya ay pinag-aralan niya ang panlasa ng mga Pilipino. Pinakilala niya yung mas malasang burgers, sweet-style spaghetti at crispy fried chicken na swak sa panlasa ng Pilipino. Ngayon, ang Jollibee ay hindi lang nangungunang fast food chain sa Pilipinas, kundi isa rin sa mga pinakamalalaking global Filipino brands na lumalaban sa mga higanting kumpanya sa buong mundo. Kung nakinig sina Henry C. at Tony Tan Cakchong sa mga taong nagsasabing, wag na, baka malugi ka. Hindi sana natin nakita ang SM Supermalls at Jollibee na nagbibigay ng libu-libong trabaho at nagiging bahagi ng buhay ng bawat Pilipino.